Ang malakas na ulan ay bumuhos sa lungsod na tila galit ng sinaunang Diyos, isang pader ng tubig na tumatakip sa tanawin. Kailangan ni Mateo na pigain ang kanyang paningin para lamang makakita ng malabong mga hugis sa pamamagitan ng walang tigil na pagtakbo ng mga wiper. Ang mga patak na parang martilyo ay tumama sa bubong. Sa salamin, tinutugtog ang ritmo ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Naghahabol siya sa isang tawag, isa pang napakahalagang kliyente, isa pang pagkakataon na masita ni Mang Roberto. Umiikot sa kanyang isipan ang mga bagong salita ng kanyang boss, nakakalason tulad ng kagat ng ahas. Ang taong iyon ay hindi siya nagustuhan mula pa sa unang araw. Tila naramdaman nito na siya ay dayuhan, isang itinakwil. Ibinigay sa kanya ang lumang sasakyan na ito, umaalog at kumuguho tulad ng kanyang sariling buhay. Sa sangandaan, huminto sa pula, hinigpitan ni Mateo ang manibela hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri. Bakit ko pinili ang kulungang ito na may mga gulong? Ang kaisipang ito ay isang luma, nananakit na piklat. Lumukod, makiusap para sa kakarampot na kita, salubungin ng mapanlait na mga tingin. Hindi siya nilikha para dito. Umiilaw ang berdeng ilaw, itinapak niya ang pedal, at kaagad, isang mabagal, nakakabahalang tunog sa ilalim ng hood. Sumpa, ang makina ay tila naghihingalo. At syempre, sa kanya babagsak ang kasalanan. Siya ang sisisihin sa lahat ng kasalanan, pipilitin siyang magbayad para sa pag-aayos ng kabaong na metal na ito. Hindi, hindi maiisip ang ganoong kapalaran, ngunit wala ring daan palabas. Siya lang ang nag-iisa sa malaki, walang pakialam na lungsod na ito, walang koneksyon, walang kanlungan. Ang mapait na mga alaala ay bumalot sa kanya. Ang mga dispatcher, masunuring nagbibigay ng gintong mga order sa kanilang mga kakilala. Iniiwan sa kanya ang mga mumu. Ang kawalan ng katarungan ay kumakain sa ilalim ng kanyang balat, pinapagduda siya sa lahat. Siya ay isang ulila, pinaghirapan ng bawat kagat, umaasa lang sa sarili. Bahay ampunan na ang mga pader ay nananakal, mga tagapangalaga na walang pakialam hanggang sa pagiging malupit. Doon niya natutunan na mabuhay, ngunit hindi magtiwala. Ang pakiramdam ng pagiging matuwid ang nagbigay sa kanya ng pagiging itinakwil kahit sa kapwa niyang mga batang pinabayaan. Sila ay tumatakas, nanggugulo, habang siya ay nananatili, nakagapos ng takot at isang uri ng panloob na pagiging tama. Pinangarap niya na makatakas, makahanap ng lugar kung saan siya ay tatanggapin. Ngunit saan? Walang kamag-anak, walang suporta. Minsan lang, nagkaroon ng swerte si Mateo. Binayaran ng estado ang kanyang pag-aaral sa pagmamaneho. Ito ang naging kanyang tanging kakayahan, kanyang pangsalo sa buhay. Pumunta siya sa kabisera, kumakapit sa bawat pagkakataon. Taxi ang naging huli niyang kanlungan at si Mang Roberto ang tagapamahala. Umupa siya ng maliit na apartment sa labas ng lungsod, isa pang patunay ng kanyang kalagayan. Araw-araw ay paghihirap sa ilalim ng tingin ng kanyang boss. Minsan ay tila target siya, sentro ng galit ng lahat. Ngunit mag-resign? Saan pupunta? Nagdesisyon siyang patunayan ang kanyang halaga, kahit nanganib siyang magbigay ng ilang ideya sa direktor ng garahe. Tungkol sa pagbili ng langis, tungkol sa pagiging epektibo. Pinuri siya ng direktor. Nagtanim ng galit si Mang Roberto. Ito ang kanyang pagkakataon na maghiganti. 2 linggo siyang nakapaghintay. Perpektong ginagawa ang lahat. Walang binibigay na dahilan. Ngunit ang tawag na ito, napakatamis ng ngiti ng boss nang ipadala siya. Akala ni Mateo, may alam si Mang Roberto. Biglaang maniobra. Napakalakas na ingay ng gulong. Isang anino ang sumulpot sa harapan ng sasakyan.
Nagawa ni Mateo na huminto sa huling sandali. Ang puso niya ay parang nahulog sa tiyan. Babae, buntis, parang kakaiba siyang kumaway, tila natutumba, humaharang sa daan. Ikaw, nasa katinuan ka ba? Bulalas ni Mateo. Halos hindi makilala ang sarili niyang boses, paos sa pagkabigla at galit. Bakit? Bakit siya tumalon sa ilalim ng gulong? Lumabas siya sa sasakyan, sumisigaw. Gusto mo bang mamatay? Late na ako. Papaslangin na ako ng boss ko. Hindi mo ba pwedeng gamitin ang pedestrian lane? Bumagsak siya ng mabigat sa basa na bangketa. Umalog ang balikat sa walang tunog na pag-iyak. Isang kurot ng pagkakasala ang tumusok sa kanya. Buntis. Saan siya nagmamadali? Paano kung manganganak na siya? Mabilis na dumaan ang mga kaisipan na parang ipo-ipo. Para kahit papaano ay matubos ang kanyang galit, nag-alok siya. Tara na, mababasa ka ng husto. Hindi pa humihinto ang ulan. Sa sasakyan, tiningnan siya ng babae ng kakaiba. Matalim. Nanlamig siya sa likod. Tila hindi tao ang kanyang nasalo, kundi isang multo. Pinawi niya ang masasamang kaisipan. Iniabot ang kamay. Mateo, taxi driver. Ang sagot ay parang suntok. Ako si Sofia, dating nakulong. Isang malamig na agos ang muling bumuhos sa kanyang likod. Mas malakas na parang nasusunog. Sino ang kanyang nasalo? Hindi mo ito maiisip. Napansin ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kalma lang, dating bilanggo lang ako. Wala namang masama doon. Maliban kung isa ka sa mga naniniwala na ang mga babae ay dapat lang sa kusina at hindi sa likod ng rehas. Hindi. Ano ka ba? Bulalas niya. Nararamdaman na parang natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nangyayari ang ganyan. Walang nakakasiguro. Ako nga, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin bukas. Ipinaibabaw ni Sofia ang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang tingin ay hindi inaasahang kalmado. Hindi ako manghuhula, ngunit sigurado akong malaking pagbabago ang darating sa buhay mo. Hindi naging komportable si Mateo. Bukas, siya ay naghihintay na lang na makakita ng dahilan ang boss niya para sipain siya. Pagkatapos ay magsisimula na ang bagong buhay. Walang pera at posibleng walang trabaho. Ang mga kaisipan ay nagbalik sa kanyang pagkabata, sa malabong alaala ng pagiging ulila, ng walang katapusang pakikibaka, ng mga pangarap ng pamilya na matagal na niyang inilibing. Pinutol ni Sofia ang kanyang pagmumuni-muni. Sinabi na kailangan niyang pumunta sa isang address at tiyak na magbabayad siya. Sinabi niya ang kalye at numero ng bahay. Nagkunot noo si Mateo. Hayaan mo na, wag na. Naiintindihan ko walang pera. Ilan na ang ganyan. Nangako na magpapakuha pagdating, tapos tanging likod na lang ang nakikita. Libre na ang hatid ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Halos bumulong. Hindi ako na mamalimos. Kinailangan kong magpalipas ng panahon sa lugar kung saan ang hininga mo ay pangarap ng kalayaan. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala na ako. Nagkakamali ka. Ang kanyang mga salita ay tila kakaiba, misteryoso. Sige, gaya ng gusto mo. Nagkibit balikat si Mateo habang sa kalooban ay ngumingisi. Pero hanggang doon lang sa address na iyan, wala nang iba. May order ako. Ang natitirang biyahe ay tahimik. Tinitingnan ni Mateo ang daan, si Sofia, sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa harap ng bangko kung saan sila pumunta, nakabulala siya ng isang nerbyosong biro. Bantayan mo, huwag mong ubusin ang buong bangko. Baka madamay pa ako sa iyo. Kinawayan lang siya ni Sofia at lumabas. Hindi niya kinuha ang pera. Naghintay siya kung ano ang mangyayari. 5 minutong katahimikan. Walang sirena, walang pulis. Mga ordinaryong tao lang. Nang makasigurong hindi siya nagnakaw sa bangko, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Isang pagkatok sa dashboard. Ayun,
Natapos na ang order. Kakainin na ako ng boss ngayon. Ang kliyente, kung saan siya nahuli, ay walang sinabi. Tanging isang mabigat, hindi nasisiyahang tingin ang ibinigay. Sapat na yon. Hindi maiiwasan ang gulo. Ang pabalik na biyahe patungo sa opisina ay isang mahirap na katahimikan. Sumikip ang kanyang puso na parang bakal. Wala siyang masabi. Sa tapat ng opisina, halos tumatakbo siya. Nadaanan niya si Paulo, ang kanyang walang katapusang karibal, at binigyan siya ng isang malisyosong ngisi. Palaging kinukuha ni Paulo ang pinakamagandang order. May mga tsismis na nilalambing niya si Mang Roberto. Sa kaisipang iyan, nasusuka si Mateo. Ang galit kay Paulo ay nagpapangit sa kanyang mukha. Lumabas si Mang Roberto sa kanyang opisina. Ah, Mateo, ikaw pala ang kailangan ko. Anong nangyari sa mukha mo? Galit ka sa akin, di ba? Halika, dadagdagan ko pa ng lason. Tapos na. Ang hatol. Sa loob ay humigpit ang lahat hanggang sa sukdulan. Sa opisina, na ang kalagayan ay tila sadyang ginawang mas mahirap. Lumang upuan sa harap ng malaking lamesa na wala ang mga bulaklak sa bintana. Umingisi si Mang Roberto. Gusto mo? Yan ang magiging future interior mo. Dinala ko para maramdaman mo kung ano ang kahirapan at kawalan ng pag-asa. Alam mo ba kung bakit? Sobrang taas ng sense of humor mo, bulalas ni Mateo. Nararamdaman na nanginginig ang kanyang boses. Medyo kinabig ni Mang Roberto ang kanyang balikat. Pero hindi ngayon. Alam ko ang tungkol sa pagka-late mo. Akala mo, kung umalis ka sa ibang lungsod, hindi ko malalaman. Traffic, gumuguho na ang sasakyan. Sinubukan ni Mateo na magpaliwanag. Alam niyang walang silbi. Ginawa lang ng boss ang eksenang ito para sa sarili niyang ego. Itinuro ang upuan. Maupo ka. Hindi na po salamat, tatayo na lang. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao. Sige, nagpakabit ako ng tracker. Nakita ko ang buong ruta mo. Mga hintuan, mga eskinita, ang bangko. Nagbukas ka ba ng account doon? Tinanggal na kasi ang mga telepono. Ang pagbanggit sa bangko ay tila nasunog siya. Hindi kaya si Sofia. Hindi kaya kasabot siya? Kayo, wala na kayong nakita? Wala na. Pero sapat na yon. Paano kita parusahan para matandaan mo habang buhay? Sita? Nagmakaawa si Mateo. Mahina. Sa sandaling iyon, walang katok, pumasok si Paulo. Ano, nasabi niyo na sa kanya? Tanong niya, nakatingin sa boss. Anong nangyayari? Tumakbo si Mateo kay Paulo. Sisipain ka na, kaibigan. Lumawak ang nakakasuklam ng ngiti ni Paulo. Muling bumaling si Mateo kay Mang Roberto. Pero hindi niyo pwedeng gawin yan. Marami na akong ginawa para sa inyo. Humaharang ka sa daan ko. Naglakas loob kang magpakitang gila sa harap ng direktor. Dahil sa iyo, nawalan ako ng bonus. Akala mo, mapapatawad kita? Sige, kunin mo na ang sweldo mo. Tila nasugatan, umatras si Mateo. Sa may pinto ay huminto siya, tumingin kay Paulo. Kaibigan, sabi mo, tingnan natin. Nakuha ng kanyang tingin ang lumang upuan. Ang mga salita ni Sofia, malaking pagbabago ang darating sa buhay mo. Tama siya. Sa autopilot, kinuha niya ang kanyang sweldo. Lumabas sa kalsada. Hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Malamig na kawalan ang naghihintay sa harapan. Muli ang kaisipan tungkol sa bangko. Paano kung nagnakaw talaga siya at ginamit lang siya ng boss para siya ay isuko sa pulisya mamaya? Pinawi niya ito. Naglakad patungo sa hintuan. Lakad o sakay ng bus. Iyon ang kanyang bagong transportasyon. Walang trabaho, walang pamilya, walang kanlungan. Sumikip ang kanyang dibdib sa lungkot. Sa hintuan, bumubulong sa sarili. Hindi niya napapansin ang mga dumadaang bus. Isang matandang babae na may mabigat na bag ang huminto. Anak, bakit ka malungkot? Maganda naman ang panahon. Maganda ang panahon. Ako po, hindi. Tinanggal po ako sa trabaho.
dahil sa boss ko. Napansin niya, lumapit, bumulong. Huwag kang mag-alala, hindi naman sinasadya. Dadating din ang araw mo. Pagdating, huwag mong paalisin. Ito ang kapalaran. Nagkaisa kayo? Sumigaw si Mateo. Puro kayo misteryo. Ipaliwanag niyo sa akin anong nangyayari. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay. Naglaho ang matandang babae, tila anino. Natulala, sumakay siya sa bus. Sa bahay, naghihintay sa kanya si Sparky, kuting, ang kaisa-isang init sa kanyang buhay. Pinakain niya ang pusa, humiga sa sofa, ang kalungkutan ay dumidiin. Mga pangarap tungkol sa pamilya na tila hindi matutupad. Tama si Aling Nena, ang kapitbahay. Hindi magandang mabuhay ng mag-isa. Bigla ang katok sa pinto. Kakaiba, wala siyang inaasahan. Maingat niyang tinanong, "Sino yan?" "Ako ito, Aling Nena. Buksan mo, magtitsaa tayo." Naguguluhan, binuksan niya. Si Aling Nena. "Ay, umiyak ka? Halika, pupunasan ko. Hindi kailangan umiyak." "Sorry po, Aling Nena. Mabigat po ang araw. Hindi po ako pwede magtsaa." "Ano ka ba, Mateo? Birthday ko ngayon, 77. Hindi pwedeng hindi ko ihanda ang paborito kong kapitbahay." Nakonsensya, tumango siya. "Naligaw, nakalimutan ko na ang lahat. At ang love life mo. Alam ko wala kang kasintahan. Panahon na, kailangan mo ng pamilya. Hindi maganda ang ganyang buhay." "Naghintay po yata ang pamilya ninyo." "Hay, Mateo." Buntong hininga niya. "Dumating sila ng ilang oras lang. Hindi sila interesado sa isang matanda kung buhay pa ang lolo. Pero ganoon, nakaupo ako, pinapanood ang iba na naglilibang." "Naintindihan ko," mahinang sabi ni Mateo. "Pero hindi iyon para sa akin. Laging nasa trabaho para mabuhay. At ngayon, natanggal ako. Kailangan magtipid. Sayang, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Ano tayo sa may pinto? Tara sa kusina, aasikasuhin kita." Hindi siya tumanggi. Naghanda sila ng improvised na mesa. Naghiwa siya ng cake. "Kumain ka. Mga salad, longganisa. Ako kaunti lang sa edad." "Aling Nena, bumabalik po ba ang kabutihan?" "Oo naman. Marami akong tinulungan at sila naman ay sumasagot. Pero ngayon, kakaunti na ang pumupunta. Pero hindi ako nagtatampo." "Bakit mo tinanong? May sinakyan ka ba ng libre?" "Alam niyo po lahat," ngumisi si Mateo. "May nasakyan akong babae, walang pera. Pinabayaan ko na lang. Hindi niya sinabi na dating bilanggo at buntis. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Nagtapos ang pagtitsaa ng gabing-gabi na. Iniligpit niya ang mga natira sa ref. Kailangan niyang isipin kung ano ang susunod. Binuksan niya ang laptop. Mga bakante sa trabaho. Saan man, kailangan ng karanasan, edukasyon, trabahador ng kargamento. Tanging paraan palabas. Ganoon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Hindi na siya nagmamaneho. Nagtrabaho siya sa labas. Iniisip niya kung bakit siya pumunta sa kabisera, ano ang pinlano niya at ano ang nakuha niya. Bumalik siya sa simula. Muli, kailangan niyang mabuhay tulad noong bata pa siya. Gusto niyang makita ang kanyang mga magulang. Ngunit alam niya, wala na sila. Iniwan siya. Tulad ng isang laruan na maaaring ibalik. Ang mga gabi ay lumipas sa kawalan ng pahinga. Trabaho, bahay. Saan ang lugar para sa pag-ibig? Tama si Aling Nena. Nakakatakot ang kalungkutan, lalo na sa katandaan. Ayaw niyang maging isang matanda na walang kailangan. Lumipas ang 2 linggo. Nasanay na siya sa bago niyang trabaho. Hindi na siya natatakot kay Mang Roberto. Ngunit ang imahe ni Sofia ay laging sumusulpot. Buntis. Malamang hindi niya kailangan ang kanyang mga problema. Ngunit ang pagnanais na makita siya ay hindi nawawala. Minsan sa hintuan, nakita niya ang matandang babae na iyon. May mabigat na bag, papalapit sa kanya. Kumaway siya sa kanya. Ipikit niya ang kanyang mga mata, iminulat niya,
Wala na siya. Halusinasyon, nagdesisyon siyang kailangan niyang magpahinga. Sa bahay, sinalubong siya ni Sparky. Umungol, nagkiskisan, nahiga siya sa sofa, nakatulog. Nagising siya dahil sa malungkot na miyaw nito. Sumisinghal ang pusa, tumayo ang balahibo. May kumakalmot sa pinto. Muling nanlamig ang kanyang likod. Nangalay ang kanyang mga kamay. Ang pagkakalmot ay naging tiyak, pambabaing katok. Si Aling Nena, nagmadali siyang buksan. Sa pintuan ay nakatayo si Sofia, nakasuot ng mahal na coat. Hello, nakilala mo ako? Ngumiti siya. Hello, mahirap kang kalimutan. Pwede ba akong pumasok o wala ka sa mood? Sorry, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pinapasok niya ito. Maraming nangyari. Akala ko, nakalimutan mo na. Hirap akong hanapin ka sa Maynila na ito. Madaling mawala, 'di ba? Kaya nga kabisera, pasensya na kung napaalala ko ang nakaraan. Okay lang, pumasok si Sofia sa kusina. Malayo na ang nakaraan, pero may mga bagay na kailangan tapusin. Kailangan ko ang tulong mo. Ayos, muli tulad noong araw. Tumawa siya, nagpapakulo ng tubig. Parang galing na naman sa pagiging taxi driver papuntang kargador. Mateo, malapit na akong manganak. Kailangan kong kunin ang ninakaw. Ang kapatid ko si Rico at ang nanay niya si Madam Elena, kinuha nila ang business ko. Kailangan silang parusahan at bawiin ang kumpanya. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Inakap siya ni Mateo. Naramdaman ang panginginig. Sumikip ang kanyang puso. Walang magawa, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan niyang tumulong. Pinagdaanan niya ang kanyang kamay sa buhok nito. Sige, pero paano? Sigurado akong may mga koneksyon sila. Kinuha niya ang mga dokumento. Narito ang lahat ng pera. Nagulat siyang tumingin. Pero sinabi mo, wala na silang iniwan sa iyo? Totoo yun. Humigpit ang boses nito. Hindi lang ang kumpanya ang kinuha nila. Ang tatay ko, namatay siya habang nasa kulungan ako. Nalaman ko na lang nang nailibing na. Ni hindi ako pinayagang magpaalam. Muli siyang niyakap ni Mateo. At hindi na nagdalawang isip, hinalikan niya ito. Sumagot si Sofia, yumakap hanggang sa makakaya ng kanyang tiyan. Isang minuto silang nakatayo, magkayakap. Tila nagkita sila pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. May spark na naganap. Gusto kita, Sofia. Gusto rin kita, Mateo. Naintindihan ko noon. Hindi ka umurong nang malaman mo ang nakaraan ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Palayasin ka? Madalas, umiiwas ang mga tao. Tinitingnan ng may paghamak. Wala akong pakialam doon. Hinding-hindi kita sisisihin. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Kinuha ko lang ang bahagi ng pera, hindi lahat. Itinuro niya ang mga numero. Kailangan kong ayusin ang sarili ko at bayaran ang importanteng mga tao para lang mahanap ka. Sumagi sa isip ni Mateo na baka lumapit siya kay Mang Roberto. Hindi si Sir Robert ang tumulong, di ba? Hindi ko alam kung sino yan. Kung importante, hindi. Mariing sagot ni Sofia. Ibang tao. Wala na akong iba pang maaasahan sa kanila. Ngayon, mga abogado, pipilitin namin si Madrasta at si Rico na ibalik ang kumpanya. Pumayag si Mateo na tumulong ng walang bayad. Prinsipyo iyon. Alam niya kung ano ang pagtataksil. Nakahanap sila ng pinakamagaling na abogado, si Atanyor Fernandez. Pagkatapos ng mahabang usapan, pumayag ito. Nalaman ni Mateo na ang ama ni Sofia, bago mamatay, ay nagbukas ng account sa kanyang pangalan at inilipat doon ang halos lahat. Hindi alam ni Madrasta. Pinaghandaan ng ama ang kinabukasan, ngunit hindi na iligtas sa kulungan. Siguro sinusubukan niyang tubusin ang kasalanan. Isinugal ni Sofia ang lahat. Nag-resign si Mateo sa bago niyang trabaho para tumulong. Sinusubaybayan niya si Madam Elena at si Rico. Nagwawaldas si Rico.
nagpapabaya. Si Madam Elena ay mapagkalkula, magaling mga siwa. Mabuti, hindi nila ako inaasahan. Ngumisi si Sofia nang marinig ang kanyang ulat. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sigurado akong may mga backup plans sila. Ikaw ang mas nakakaalam, sumagot si Mateo. Gusto kong maging maayos ang lahat sa iyo. Naghanda ng kaso ang mga abogado. Si Mateo at Sofia ay bumubuo ng kanilang relasyon. Di nagtagal ay lumipat sila sa bagong apartment. Binili ni Sofia gamit ang pera mula sa account ng ama. Kasama si Sparky. Hindi sila nagduda, ito ang simula. Ang mga salita ng matandang babae at ni Aling Nena ay naging totoo. Sinuklian ng tadhana ang kanyang kabaitan. Binili siya ni Sofia ng magandang sasakyan. Sa una ay tumatanggi siya, ngunit tinanggap din. Dadating ang panahon, susuklian ko. Siya ang umasikaso ng komunikasyon sa mga abogado. Sinabi nila, kumikilos na sina Madam Elena at Rico. Nararamdaman na ang panganib. Kita mo, hindi napansin ang pagmamadali mo, sabi ni Mateo kay Sofia. Hayaan silang malaman na pananagutan sila. Ano ang masasabi mo sa sasakyan? Tama ba ang pinili ko? Pinakamagandang regalo. Niyakap niya si Sofia. Naramdaman ang init nito. Bumulong. Mabuti kayo. Malapit ko na kayong makita. Hinaplos niya ang tiyan nito. Naintindihan ni Sofia. Tinanggap niya ito at ang mga bata. Siya na nga. Pinapunta ni Madam Elena si Rico. Sinagip siya ni Mateo sa may entrance. Agad niya itong nakilala. Oh, kumusta? Saan ka nagmamadali? Pupunta ka sa kapatid mo? Pasensya na. Hindi tayo magkakilala. Bumulong si Rico. Nakayuko. Hindi niya ito inaasahan. Hindi naman talaga magkakilala. Pero narinig ko na ang tungkol sa iyo. Hindi ako natutuwa sa ginawa ninyo ng nanay mo. Anong kaguluhan? Padaanin mo ako. Gumalaw si Rico patungo sa entrance. Hinawakan ni Mateo ang collar nito. Inalog. Makinig ka, duwag. Alam ko na lahat. Hindi ito katusuhan. Krimen ito. Umalis tayo sa tabi. Lumabas ang mga tao. Sinubukan ni Rico na kumuha ng atensyon. Mabilis, hindi malakas. Sinuntok siya ni Mateo sa tiyan. Dinala sa sasakyan. Ngayon, wala nang makakaistorbo sa atin. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na ipain si Sofia? At huwag kang magsinungaling. Malalaman ko, mas masama ang mangyayari. Tumango si Rico, nanginginig. Si Mama ang nagplano ng lahat. Gusto niya ang kumpanya. Hadlang si Sofia. Pinapagawa niya para mawala. At pinakulong mo siya? Galit na tanong ni Mateo. Anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng patayin. Kahit dito nag-isip ka. Ano pa ang alam mo? Sumpa, wala na akong alam. Umiyak si Rico. Hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Biglaang namatay ang tatay ni Sofia. Hindi ba kakaiba? Matanda na siya. Sa puso, palalo si Rico. Talaga? 54 lang siya. Hindi siya nagrereklamo sa kalusugan. May nalaman ako. Inusisa ko ang background ninyo ng nanay mo. Hawak ko kayo. Tumunog ang telepono. Si Sofia. Mahal ko, darating na ako. Sigaw sa telepono. Nanganak na ako. Kailangan ko sa ospital. Tiningnan ni Mateo si Rico. Nagkunot noo. Sige, pinapakawalan muna kita. Pero malapit na ang katapusan ninyo. Parang bala na lumabas si Rico. Tumakbo si Mateo pa uwi. Tumawag ng ambulansya. Sumama kay Sofia. Sa ospital, hindi siya pinapasok. Naghintay siya. Pagkaraan ng kalahating oras, lumabas si Doc Santos. Magaling kayo. Hindi kayo nag-alangan. Mananatili sa hospital ang asawa mo. Fake contractions. Pero malapit na siyang manganak. Pero 2 linggo pa, kalikasan ang nagdesisyon. Kambal. Isang malaking regalo. Magalak kayo. Salamat pero hindi sila. Gusto ni Mateo na sabihin na hindi niya ang mga bata, ngunit nauutal siya. Akala ni Doc Santos,
na mag-asawa sila. Sa loob, may nagbago. Lumabas siya sa kalsada. Nagbukas ang bintana sa ikalawang palapag. Si Sofia. Mahal kita. Malalim siyang huminga. Mahal din kita. At ang mga anak natin. Sabi ng doktor, mag-asawa na tayo. At hindi mo nagustuhan? Kabaligtaran. At alam ko na ang gagawin. Sandali, manatili ka pa. Yumakap si Sofia sa bintana. Wala akong naabot. Ang kumpanya, baka iwanan na lang. Hindi, Sofia. Maghanda ka sa panganganak. Tatapusin ko ang bagay na ito. Umalis siya ng mabilis. Sumakay sa kotse. Pumunta sa mga abogado. Naghihintay sila sa kanya. Ginoong Mateo, maupo kayo. Attorney Fernandez, lahat ay handa na. Pwede na tayong magsimula. Pinabagsak na ni Madam Elena ang kumpanya hanggang sa pagkalugi. Ano? Walang silbi lahat? Hindi. Nakahanap ako ng paraan na pigilan ko ang pagguho. Makukuha ni Ginang Sofia ang kumpanya sa maayos na kalagayan. Kailangan niyang mag-invest, ngunit sa pera niya, walang magiging problema. Hindi pa niya kakayanin ngayon. Nasa ospital siya, malapit na siyang manganak. Naiintindihan ko, sa pamamagitan mo tayo kikilos. Pamilyar ka sa mga dokumento. Pagkatapos ng usapan kay Mateo, nagkuwento si Rico sa kanyang ina. Gusto nilang magpunta sa pulisya, ngunit dumating ang subwena sa korte. Pinaghanda ng mga benefactor. Magiging seryoso ito. Inignore ni Madam Elena. Nagpanik si Rico. Nag-resign sa kanyang mga posisyon. Nagsimulang mag-impake. Naintindihan niya na masusukol siya. Nanganib siya. Siya mismo ang tumawag kay Mateo. Sa usapan, umamin si Rico. Nilason ng kanyang ina si Don Emilio. Hindi niya nakita, ngunit narinig niya nang masabi ng kanyang ina pagkatapos mamatay na nagkaroon ng epekto ang gamot. Ipinasa ni Mateo ang impormasyon sa pulisya. Inaresto si Madam Elena sa ngayon para sa panloloko. Pinayagan si Rico na manatili sa ilalim ng house arrest dahil sa pakikipagtulungan. May parusa pa siyang kakaharapin. Ilang araw ang lumipas sa paglutas ng kaso. Araw-araw ay kasama ni Mateo si Sofia. Hindi niya maiisip ang sarili niya na wala ito. Masaya siyang kailangan siya. Pinayagan sila ng nurse na magkasama ng mag-isa. Lumuhod si Mateo. Nag-propose. Napakatouching na hindi makatanggi si Sofia. Ito na ang kaligayahan. Hinalikan niya ito. Bigla siyang kumapit sa kanyang tiyan. Muli, nanganak na. Lumalabas na ang tubig. Dumating agad ang mga medical staff. Silid panganganakan. 3 oras nang walang hanggan. Lumabas si Doc Santos. Binabati kita, tatay, mga lalaki. Ang isa ay 3,700, ang isa ay 3,500. Umiyak si Mateo. Niyakap ng mahigpit si Doc Santos. Ang saya-saya ko. 2 anak na lalaki. Ulitin niya ito ng malakas. Narinig ni Sofia mula sa kanyang silid. Umiti siya habang lumusuha sa tuwa. Nakatingin sa mga sanggol. Kinabukasan, muling kasama ni Mateo ang mga abogado. Sinabi ni Atty. Fernandez, nakakuha si Madam Elena ng maximum na sentensya para sa panloloko. Si Rico, probasyon. Pinakamahalaga, ibalik natin kay Ginang Sofia ang kumpanya. Hinahanda na ang mga dokumento. Sa loob ng 1 o 2 linggo, matatapos na ang lahat at binabati kita sa pagsilang ng mga bata. Sana ay maging maayos ang lahat sa inyo. Salamat. Pero alam ko ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Naintindihan ni Mateo. Alam ng abogado. Itatago niya ang sekreto. Halos naging magkaibigan sila. Pagkalipas ng 1 linggo, pinalabas na si Sofia. Dumating si Mateo sakay ng bago niyang sasakyan. Mga bulaklak, champagne. Sa harap ng pinto, isang taxi. Lumabas si Mang Roberto. Uy, sino yan? Taxi driver na naman. Saan galing ang ganyang sasakyan? Mabuhay po kayo. Tumawa si Mateo. Sarili ko po. At ang inyo po, mukhang kailangan ng repair. Hindi naman.
Lumabas si Sofia kasama ang mga bata. Mahal ko, hindi ka ba napagod maghintay? Ibinigay ni Mateo ang mga bulaklak kay Sofia, ang champagne sa nurse. Binuhat niya ang mga sanggol. Hindi, mahal ko. Handa akong maghintay habang buhay. Hinalikan si Sofia. Bumaling kay Mang Roberto, may sarcasm. Paano ka napunta sa pagiging taxi driver mula sa pagiging boss? Hindi na siya nakinig pa. May mas importante silang bagay. Pagkalipas ng isang linggo, si Sofia mismo ang pumunta sa mga abogado. Nabalik na ang kumpanya. Pinabilis ni Atandor Fernandez ang proseso. Nagsalita siya sa korte, pinatunayan ng panluloko ni Madam Elena at Rico. Naibalik ni Sofia ang kanyang reputasyon, napigilan ang pagkalugi. Nagdesisyon silang pamahalaan ang kumpanya ng magkasama. Si Mateo ang naging kanyang personal driver, assistant. Mas maganda pa nga, hindi na kailangan kumuha ng iba. Sige, mahal ko, pero part-time lang yan. Sa iba pang oras, assistant kita. Nakakuha si Madam Elena ng maximum na sentensya. Probation si Rico, umalis sa probinsya. Wala na silang narinig tungkol sa kanya. Di nagtagal, nag-apply sila sa munisipyo para sa kasal. Pagkalipas ng isang linggo ay kinasal sila. Natupad ang mga salita ng matandang babae. Dumating ang selebrasyon. Hindi niya binitiwan ang kanyang kaligayahan. Inimbitahan nila si Aling Nena at si Doc Santos. Wala nang iba pang pwedeng imbitahan. Isang ulila at siya na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa kasakiman. Mayroon silang iisang kapalaran para sa dalawa. Ang mga sanggol ay ipinarehistro sa apelido ni Mateo. Pinilit niya, hindi tumutol si Sofia. Ang kanyang tibay ay kahanga-hanga. Inahon nila ang kumpanya mula sa krisis. Nagtatrabaho, nagbibigay ng kita. Kailangan nilang sipain ang buong lumang staff. Puno ng galit. Kumuha si Mateo ng mga bago, mga pinagkakatiwalaan niya mismo. Hindi nakalimutan ni Sofia ang kanyang ama. Pumunta siya sa puntod nito, sa tabi ng kanyang ina. Nakatayo, umiiyak, malupit na kapalaran, ngunit ito rin ang nagwasto ng mga pagkakamali. Baka tinulungan siya ng kanyang mga magulang mula sa kabilang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento, paki-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Napakahalaga nito para sa amin.